RDJ approved ang DLSCGL sa PVL draft. Japan and Taiwan guest team sa PVL. Reinforced and invitational sked. Alamin. Pero bagay yan, kung subscribe notification bell para kapatid kayo dito sa ating channel. Nagtapos na nga ang 2024 PVL Draft Combine kung saan present ang 47 draft aspirants upang magpa-impress sa mga coaches sa teams na posibleng pumili sa kanila. Sa unang araw nga, sinukat ang physical abilities nila at sa ikalawang araw, ang skills and volleyball IQ naman nila ang sinubukan. Marami ang kuminang sa naturang draft, lalo na nga ang mga DLSU players na nagpa-draft na sina Taya Gagate, Julia Coronel, Michael Rosa, Leila Cruz na kung saan expected sila na mapipili sa unang round ng draft pa lang. Hindi lang dahil kilala sila, kundi pati na sila ay kuminang talaga sa 2-day draft combine. Natanong nga ang 4 na DLSU players na ito ng kanilang proseso papunta sa draft at kung paano ang reaksyon nito ni Coach Ramil De Jesus. Sagot nila, walang masamang tinapay ang mga players at approve umano ng legendary tactician ang pagpasok nila sa naturang PVL draft. Expected nga si Taya Gagate na magiging top pick kasama si Leila Cruz na posibleng mapunta kay Coach Rogers sa Capital One. Pero di rin pwedeng baliwalain si Julia Coronel na isa rin sa mga prospects sa top pick dahil sa kanyang height bilang setter at skills na pinakita sa draft combine. Actually, karamihan sa mga UAP stars gusto nila na i-explore na rin talaga ang kanilang mga pakpak sa professional league, lalo na tapos na sila sa kanilang mga studies. Bukod sa 4 na DLSU players na yan, ganyan rin halos ang rason ng isa pang top prospect na si Lucila Almonte, kung saan mismo muna ang mga coaches niya sa Adamson ang nag-pursue sa kanya na pumasok na sa PVL draft. Well, marami rin naman kasing mahuhusay na players ang papasok na sa programa ng Adamson senior team next season. Kanya-kanya nga ng strategy sa mga coaches sa paghahanap ng mga players na aakpa sa kanilang sistema kung saan lahat ng PVL coaches ay present sa 2-day draft combine at makikita mong seryoso nilang pinag-aaralan ang mga players. Karamihan sa kanila height and skills ang hinahanap sa isang player. Meron naman na may specific position silang hinahanap para punuan ang kakulangan ng kanilang team. Maganda para sa lower teams ang draft pero aminado ang mga higher teams na medyo dihado na raw talaga sila rito. Tulad na lang ng Chocomucho at Creamline ng mga higher ranked teams na pipili sa dulo pa ng draft order. Medyo maubusan din sila ng talent kaya naman naghahanap sila ng mga players na madedevelop na lang nila. Well, that's the purpose naman talaga ng draft upang mabigyan rin ng chance ang lower teams na makakuha ng top players. Inanunsyo na rin pala ang magiging format ng PVL Reinforced kung saan pagsasabayin nga ito sa Invitational Conference. Ayon kay PVL Commissioner Sherwin Malonzo, hahatiin sa 2 pools ang 12 teams, so that is 6 teams each at doon maglalaban ito para sa isang single round robin format. Matapos nito, i-crossover nila ang top 3 ng Pool A sa bottom 3 ng Pool B. Dito na magkakaalaman ng top 4 teams na papasok sa semifinals at eventually sa finals, probably based on the win-loss record. Matapos nito, ang top 4 teams sa Reinforced ay papasok agad-agad sa Invitational Conference by September. Ang Invitational ay short tournament lang pero ang kagandahan this year dahil ang mga imports ng top 4 teams na naglaro sa Reinforced ay magagamit pa nila sa Invitational against the guest teams. At ang guest teams umano ay mula sa Japan at Taiwan, which means pag may import ng mga PVL club teams, more chances of winning against the foreign teams. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng double champion club team dahil may championship sa Reinforced, may championship pa sa Invitationals. Bukod dyan, nag-iisipan na rin ang PVL na maglagay ng PVL Rookie of the Year Award since may draft system na ang liga para makilala naman ang best rookie na nag-perform sa naturang conference. So, guys, if you were supporting this channel, please subscribe notification bell to updated on my coming videos.